Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang sospek sa panggagahasa at pagpaslang sa isang 5 taong gulang na babae matapos nitong mang-agaw umano ng baril sa Valencia, Bukidnon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Dead on arrival sa ospital ang suspek sa panggagahasa at pagpatay sa 5-year-old na si Vivian Molinay sa Valencia, Bukidnon. Ang suspek ay kinilalang isang Marlon Gallier Pantonial, residente ng Purok 2, Paluhan, Banlag, Valencia City, Bukidnon. Ayon sa Valencia Police Office, ang suspek ay asawa umano ng tiyahin ng bata. Nabatid na sumuko ang suspek sa Valencia City Task Force at habang nasa presinto ang suspek at pinapaliwanag ang constitutional rights nito, bigla umano itong nanghablot ng baril na isa sa mga pulis dahilan na binaril ito na nagsanhi ng kanyang kamatayan. Ang batang biktima kasama ng 2-year-old nitong kapatid ay pansamantalang iniwan ng OFW na nanay sa tiyahing si Vicky Molinay habang ang ama ng mga bata ay nagtatrabaho naman sa Jensen bilang backhoe operator. Magugunit ang alas 11 ng gabi nitong Biyernes nang mawala ang bata na isinama ng tiyahin sa oval habang nagtitinda ng siomay. Sabado ng umaga, natagpuan ang bangkay ng bata na tinabunan ng mga ginapas na tubo ng hubot-hubad at wala ng buhay na kinumpirma naman ng local authorities na ginahasa ang bata. Hinihinala ng kapulisan na lango sa droga ang suspek nang gawin ang kahindik-hindik na krimen sa walang kalaban-labang pamangkin ng kanyang asawa. Para sa MBC Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Sa ngayon mapayapa at maayos as of 9 AM ngayong umaga ang ginaganap na peace rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Rizal Park sa San Pedro Square, Davao City. Ito ang assessment ng San Pedro Police Station sa pangunguna ni Police Major Emmanuel Manlatican, Acting Station Commander, matapos nag-deploy na mahigit 40 personnel para magbantay sa San Pedro Square. Ayon naman kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office, naabot na sa 150,000 na estimated crowd na dumalo sa nasabing peace rally. Maliban sa mga personay ng San Pedro Police Station, dineploy din ng DCPO ang ibang force multiplier, CSU, TF, CCTMO at iba pang unit na abot lahat sa 1,544 na personnel. Kaya ang lahat na dineploy kasama na ang matauhan ng San Pedro PNP ay may total na 1,977 para masiguro na maging mapayapa ang peace rally. Samantala ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na unahin na solusyonan ang kriminalidad, korupsyon at injustice kaysa impeachment, habang inaasahan na aabot naman sa mahigit 300,000 ang lalahok sa nasabing peace rally na tatagal hanggang mamayang gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 5 bayan at 2 lungsod sa Pangasinan nasa yellow areas of concern na ng COMELEC. Isinailalim ng Commission on Election ng COMELEC sa yellow election areas of concern ang 2 syudad at 5 bayan dito sa Pangasinan. Ito'y kinabibilangan ng Dagupan City, Ordaneta City, Aguilar, Binmalay, Malasiki, Mangaldan at Sual. Ayon kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Erickson Oganisa, ang pagtatalaga ng areas of concern ay base na rin sa kumpirmasyon ng COMELEC Central Office at dahil sa inaasahang mainit ang labanan ng mga local candidate sa lugar at base sa nakarang halalan na nakapagtala ng election-related incidents sa mga lugar. Tiniyak naman ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Roliper Capocyan ang katahimikan sa panahon ng halalan at kasabay na ipinatutupad ng National Police Headquarters na COMELEC checkpoint na nagsimula kahapon alas 12:01 ng madaling araw ay ipinatupad na rin ito sa buong lalawigan ng Pangasinan kung saan lahat ng uri ng sasakyan ay chinecheck sa COMELEC PNP checkpoint. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapagtala ang Iloilo City Police Office ng kauna-unahang violator ng COMELEC gun ban may kaugnayan sa midterm elections na nagsimula noong Enero 12. Ito'y matapos na inararo ng pick-up ng negosyante na si Ryan Anthony Hugaw Soliva ang mga stalls ng nagtitinda ng bibingka sa harap ng plaza sa distrito ng Haro. Ayon kay Captain Jimel Acuesta, officer in charge ng Iloilo City Police Station 9, nakaidlip si Soliva habang nagmamaneho kaya dumiretso sa 2 stalls, 3 individual
walang nasugatan sa insidente. Ngunit nang rumesponde ang mga pulis at iniimbestigahan si Soliva, nakita ang Armalite M15A2 rifle, 8 magazine at 251 na mga bala sa driver's seat. Dahil dito, nagsagawa ng search ang mga pulis at nakita sa backseat ang isang Smith & Wesson Springfield na may magazine at 8 bala at isang Walter Smith & Wesson 380 pistol na may magazine at 8 bala. Walang naipakitang mga dokumento ang negosyante sa mga na-recover na baril. Subject na sa classification at verification ng Regional Civil Security Unit ang mga baril, habang nasa custody na ng pulis ang negosyante na nahaharap sa kasong illegal possession of firearms at paglabag sa COMELEC gun ban. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, ay ni Grace Bravo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ng si ADG Bataan at Bataan PNP na pinamumunuan ni Police Major Christopher Dulagan sa ilalim ito ng pamamahala ni Police Colonel George Duyacao Jr., Chief ng CADG RAPU3, ang dalawang most wanted person sa lalawigan ng Bataan. Ang unang suspect na naaresto sa bisa ito ng warrant of arrest ay may kasong paglabag sa Section 32 ng RA 10591 na may inirekomendang piyasa na 200,000 piso. Bukod dito, siya rin ay inakusa ng paggagasa kung saan walang inirekomendang piyansa. Na aresto ang nasabing suspect sa bayan ng Murong Bataan. Ang ikalawang suspect naman na naaresto ay nahuli sa Oriong Bataan dahil sa kasong arson sa ilalim ng PD 1613 na may inirekomendang piyansa na 200,000 piso. Ang mga naarestong akusado ay kasalukuyang nasa kustodi na ng CADG Bataan PFU na ngayong Lunes ay dadalhin sila sa naglabas ng korte ng warrant of arrest. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una Sa Pilipino.